Pinsan ni Marcos Jr. arestado. At eto, Sir Jack Argota tutuluyan na ng NBI, kaya naman pala pinalitan si Magno. At ito pa ang pinakamatindi mga banateros, mga kabiyaya, etong paglalahad at pagsasapubliko ng mga ex-marine, hindi lang isa kundi napakarami nila mapatungkol sa mali-malitang pera na ninakaw ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Ayan ho yung mga pag-uusapan natin ngayon, mukhang puta mga headlines. Yung mga talagang nagbabagang mga balita. Grabe to. At syempre bago natin to simulan, paki-like and share and follow ang aking Facebook page na JG Banateros. Yan, makikita nyo dyan. At syempre ang aking TikTok account na J Guevara. So ang tindi ng kaganapan ngayong araw na ito dahil sobrang daming mga nagbabagang balita. At eto nga, ang isa sa mga nakakalungkot dito ay etong isa sa mga kapatid ho natin, kasamahan sa Banateros Brothers, na si Sir Jack Argota ay pinag-iinitan po ng NBI. Hindi naman sa totaling dahil nga kamakailan lang sinupuan na siya ng NBI. So pumunta naman agad dun si Sir Jack at ipinaliwanag ang kanyang side. Kaso dahil mabait nga yung naging direktor doon ay kaagad namang tinanggal. At pagkatanggal kay Magno, kaagad siyang pinalitan at kaagad naman inasikaso at sasampahan ng cyber libel daw etong si Sir Jack Argota. Alam niyo, nagtataka talaga kami. Paano sa dinami-daming naglabas ng tawag dito, medical report ni Marcos Jr. mapatungkol dun sa namamagang bayag niya sa kaliwang bayag. Bakit si Sir Jack Argota lang ang pinupuntirya? Hindi ho kami umiiyak dito, wala ho kami at wala po sa bokabularyo ni Sir Jack Argota na takasan ito. No, sa halip ay haharapin niya po ito ng buong sarili niya at wala naman sa bokabularyo ng mga banateros yun na para takbuhan or mag-iyak or umiyak sa mga ganitong kaso. Tanggap na namin to, alam na namin to dahil kapag kalabang ka ng administrasyon ay yari ka talaga. So ngayon, eto nga si Sir Jack Argota talagang grabe yung talagang pinupuntirya siya. Sabi niya nga talagang parang mahal na mahal siya ng administrasyon. Dahil parang mas mauuna pa siyang kasuhan kaysa kay Martin Romualdez. Ang galing mo, Sir Jack. Akala mo yun, Sir Jack, na unahan mo pa si Martin Romualdez at Saldico na masampahan ka ng kaso. Unbelievable. Ano? Ang tindi. Sobrang tindi talaga. Sa totosin lang, hindi lang naman si Sir Jack, pati nga yung iba pang mga banateros, kagaya nila Boss Dada, nila Banat Bay, sandamakmak din ho yung kaso na isinampa, lalong-lalo na si Saldico, no? At yung iba pa. At yan, meron pa yung kakadismiss lang, yung kay Risa at yung kay Trililing. So ngayon, ganyan naman talaga ang ginagawa. So ngayon, napagtanto namin na kung bakit nung mga nakarang araw, nagbibiruan pa kami, nasabi namin na hindi kaya tinanggal si Magno dahil sa'yo, Sir Jack, dahil hindi ka tinuluyan. Yun pala, totoo. Tinanggal si Magno dahil hindi nga tinuluyan si Sir Jack. At ngayon, tingnan nyo ang mga tingnan nyo yung report na to. Maya-maya lamang ipapanood ko sa inyo. Grabe talaga. Sobrang tinatrabaho talaga itong si Sir Jack. Pero ganun at ganun pa man, hindi naman ho kami panghihinaan ng loob na ibalita at sa inyo yung totoong mga balita at paglaban sa kurap. No, hindi ho kami titigil diyan. Tuloy-tuloy, mas lalo nyo lang kami pinagtibay. At eto nga, mapunta na nga tayo dito sa pinsan ni Marcos Jr. na inaresto dahil sa mga kasong estapa, sa mga kasong pang-i-scam,
sa mga kasong pangbabalahura sa mga special child at sa mga sa mga kababaihan. So sino bang pinsan nito ni Marcos Jr.? Grabe po ito ha. Oo, etong tao na to ay mahilig daw humang scam at mangloko ng mga OFW at nasa 80 to 40 million na ang na-scam nito pangkalahatan. Etong pinsan daw, pinsan daw. Kapilido oo. Pinsan daw ni Marcos Jr., ni President Bongbong Marcos Sr. So, yan ang tawag dito, yan yung isa sa mga mainit na balita ngayon. Ang masaklap dito ay pati nga etong tao na to ay sobrang balasubas ang bunganga. Oo, pati yung mga kababaihan na matanda at yung mga batang may kapansanan ay nilalait at tinahamak nitong taong to. Kaya siguro siya inaresto ng mga ating mga kapulisan. At syempre yung huling-huli, eto nga, ay ipapanood ko sa inyo. Etong grabing pasabog, no? Mga katrabaho ni Orly Gutesa at eto nga, parang si Orly Gutesa ay hawak na nga talaga or masasabing patay na si Orly Gutesa. So panoorin ho natin. The proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, hindi, no? Ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Yun. At gusto nilang magpakasundalo. Yun. Sa ating bayan. Ayos to. Hindi, maraming matutuwa dito dahil hindi dahil parang alam ko delikado buhay nila dito, pero alam mo yun, makarinig ka ng isang ng mga sundalo na katulad nitong mga to na handang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng ikakaayos ng bansa, ay napaka-proud po nun. Grabe to. Okay? Tinatawag ko po ang isang... Ito yung mga tinatawag na witness na legit. Putang ina, may muka, may totoong pangalan. Napakalupit nito, no? Hindi ko katulad nung witness ni Risa Ontiveros labang kay Pastor Apollo Kibuloy na putang na hindi natin makilala kung sino. Kung hindi pa lumabas si alias Rene, hindi natin siya makikita na yun pala si alias Rene. O eto, totoong mga pangalan at mga muka. No, hindi sila nagtatago. Eto ang tunay na witness. Putay na yung witness kadalasan na nakikita natin, mga nakatabo ng muka. Kagaya na lang nung witness na hinarap ni Ping Lacson na mas magaling pa si Ping Lacson dun sa mga witness niya.
O, di ba? Itong patunay dyan, o. Tingnan nyo, ha. Magiting na Pilipino. Si Bernard Tube. O, yan, o. Bernard Si Tubi. Ross- Although may mga face mask, pero wala pa. Okay na yan. Si Rosbert Waupan. Yung iba nga, wala, o. O. Tingnan nyo, walang mga face mask. Tate. Talagang matapang. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbillo. Rainy Boy Julian. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Robeo Patapang nitong Romel mga to. Bobares. Gil Navidad Jr. Ilan pira? Anselmo Ilan to sila? Ang Taberto. dami, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Walter 14, 16, Manalansan. 18, 20. 20. Jolly Cadiao. 20 plus. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo Oh, ngayon. may Dahil 12 sa pa. mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno Yan ang mahirap at dyan. meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yan ang mahirap dyan. Oo, totoo yan. Yung mga ano. Sa totoo sila ito. Itong mga to, delikado mga buhay nitong mga to. Delikado ang mga buhay ng mga yan. Anak ng titing hindi basta-basta eh. Kung si Argota nga nag-share lang. Marami nang nag-share. Si Sir Jack Argota nga lang. Marami nang nag-share nung post na yon. Tapos in-enhance niya lang sa chat GPT. Tapos ipinost niya at nagtanong siya. Sa palagay ko, may namamaga ang kaliwang betlog ni Marcos. Tapos po tayo na pinatawag agad siya sa NBI. Ngayon na pinalitan na yung director ng NBI, po tayo na ididiin na siya. Ganyang kalupit. Paano pa itong mga to? Tinuturo si Marcos Jr., si Martin Romualdez at si Saldico, patay na. Pero salute sa inyo mga sir. Salute sa inyo mga sir dahil sobrang tatapang nyo, promise. Akala ko wala na kaming makikitang ganito na mga sundalo, na mga tigapagtanggol ng bansang Pilipinas, pero meron pa pala. Salamat. Grabe. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit. Yan. At kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City.
at daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas, ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Nako. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Nako, ito na nga sinasabi ko. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Nako, mga banateros, no? Grabe yung ginawa kay Gutesa. Malamang sa malamang kung hindi hawak ang pamilya ni Gutesa, baka talagang may tangkana sa buhay niya. Kaya umatras siya. Biruin mo nakapag-oath na siya sa Senado tapos binawi niya. 'Di ba? Para lang hindi ho counted 'yun. Nag-oath ka sa Senado at sinabi mo 'yan tapos ngayon magsisinungaling, parang pasisinungalingan mo. Nako. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama Yun lang. sa pagde-deliver Ay, grabe. ng pera. Ay, ayun nga, nasa likod si Gutesa. Ay, wala na. Kahit anong pasinungalingan mo, Gutesa, alam naman namin na hindi mo gusto yan na bawiin mo yung mga sinabi mo. Alam namin may nagko-control sa'yo kaya mo sinasabi ngayon yan. Pero ito, isang patunay na talagang kasama ka sa pagdi-deliver ng pera sa kaila Martin Romualdez at Marcos Jr. Grabe. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Yun na nga yun. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Ay, wow, sosyal! Sosyal. Gumagamit pa ng airplane. Aba. Para dalhin saan? Sosyal. Gumagamit din sila ng helicopter. Ay, grabe. AI na naman daw yan, AI. Sabihin na naman ni Auntie Claire, AI to. Matindi, ha? At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Nako, mga mambabatas.
Ang tanong, abangan natin kung sinong mga mambabatas ang mga dinidilibera ng pera. Putang ina, tapos si ano pala, no? Yung maingay na matanda ngayon. Kaya pala todo ingay ka, isa ka sa dinidilibera ng pera. Putik na yan. Sana puta na wala silang kagutuman, wala silang kabusugan sa pera, no? Ang dami na niyan, no? Makakuha ka lang ng isa niyan, mabigyan ka lang ng isa. Sobrang saya mo na siguro. Ay, nako. O nga, 1 milyon lang eh. Diba? May pagawa ko lang ng bahay ko. Okay na ako. Pero putangin lang yan. Grabe, walang kabusugan tong mga hype na to. Nagtindi nyo? Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay Grabe. pera. Hindi. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Ang lupit. Grabe. O baka sabihin ni Auntie Claire, ay, AI to. Hindi, wala ho yung katotohanan. At eto SMNI, net 25 lamang ang nagbabalita ng balitang to. GMA, ABS-CBN, News 5, nga. UNTV, ewan ko lang ha. Mamaya i-check ko pa. Pero ABS-CBN, GMA, News 5, nga. Why? At nakakapanibago na bakit tahimik ang Malacanang dito. Ha? Bakit tahimik ang Malacanang? Alam naman natin kapag bumanat, pag inanumang Malacanang, maya-maya nandiyan na si Auntie Claire. Baka gumagawa pa ng script. No? Ang galing. Abangan natin sagot nila dito. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, Buti na lang. buong bahay ng mga ilang nasa media. Yung Kaya pala, ang ilang nasa media. Kaya naman pala tahimik ang ibang media. Utang ina nyo ha. Tangina nyo matatapos din to. Isa rin kayo sa mga susunugin namin, mga hype kayo. Tangina nyo ha. Kaya pala tahimik ha. Isa rin pala kayo sa mga naaambunan ng pira. Ang galing. Tangina nyo, di pa kayo magkamatay mga hype kayo. natawag nating mga media operators. Media operators, okay. At ganyan po sila mag-deliver. Ay, malupit. No? Mga picture oh. Sino yung tinabunan na yun? Parang congressman yun ah. Makikita po ninyo sa ibabang larawan Grabe. ang mga maleta rin ng pera. At Tindi. marami pa pong iba na Ang katulad tindi. nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 Punong-puno ng pera eh. Baka dyan, baka ginto naman yan. Baka yan na yung Talano Gold. Hindi, baka ayun yung ginto na ibinenta. Baka iminaleta lang. Tapos ipinalabas na ibinenta, no? Baka hindi kaya ganon. Yung ginto na gold reserve natin, baka pinalabas lang na ibinenta pero itinago talaga nila sa kanilang bahay. No? Pwedeng ganun. Kasi ito kung ang pera kasi nasisira eh. Ang ginto hindi.
Ang pera nasisira, ang ginto hindi. Tandaan niyo yan. 'Di ba? Mas matagal ang value, mas maganda ang value ng ginto kaysa sa pera. Baka nga tong mga pera na to, ginawang ginto na to eh. No? Ginawang ginto to para masabing ano, para hindi na to makuha or hindi na to maging ano, may expired or ano yan. Baka ginawa ng ginto yung mga yan. Malamang sa malamang. Kasi kung isang maleta tapos hindi mabuhat, asan na yan? Itong mga larawan. At Tingnan nyo ha. dito sa taas na larawan Ayan o, may kita nyo to. ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. O ibig sabihin, ano na nga to? Ginawang ginto to. Grabe. Kasi kung pera to, yung maleta na yan, putay na hanggang yan. So ibig sabihin, yung isang maleta na yan, pinagtutulungan ng 3 tao, hindi pera ang laman yan, ginto. Maaari ang ginawa dyan, pera, tapos ibinili ng ginto para mas safe sila. At obvious, kasi biruin mo sobrang bigat. 3 tao magbubuhat ng isang maleta na pera lang ang laman hanggang nun. Pero kung ginto ang laman niyan, ayan na nga yun. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Nako! Eto na. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Nako! Lumabas na nga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. Ito po yun ito po yung karugtong yan. Para ano nyo po, no? Yan, ito po yung karugtong nitong ano na to. Aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Tangina, ano? Lupit. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Tangina. Ito Lupit. po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Alam ko na yung idadahilan nila dito. Pakana na naman doon ng mga Duterte. Oo, sasabihin na naman ni Auntie Claire, ay pakana ng mga Duterte yan. Para maligtas yung tatay nila. Malamang sa malamang. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December 2028. I'm sorry, December of 2023. At bago So matagal na pala talaga nilang plano. So matagal na pala talaga nilang plano na ipadakip si ano. Ay tama nga yung sinabi ni ano. May nakausap kami. Tama nga yung sinabi. Okay.
na matagal na talaga nakasetup to, nasa playbook. Na paparesto si Pangulong Duterte, pati si Pastor Apollo Kibuloy, pati si BP Sara, i-impeach siya, okay. Ngayon, ano talaga, no? Ang linaw na. Putangin na. Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Sana pinalit. Ay, ibig sabihin, totoo nga yung kay ano, yung $100,000 ba yun? 1,000 ba or million? $100,000 para ibigay sa ICC. Totoo pala talaga yun. Utang ina. So, ibig sabihin, totoo yung balita na yun na lumabas, no? Yung kay Saldico na nagbayad siya ng ano. Utang na, lupit nito. Ito pala yung totoong kwento noon. Sabi ng iba, fake news daw. May mga nag-fact check pa sa channel ko doon. Kasi hindi daw totoo. Putang ina, ito lumabas na, oh. Sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Nako. Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso. Putang ina mo, Trililing, isa ka rin pala talaga. Tanginang trililing to. Tangina. Kaya naman pala nagtataka kami. Bakit ang daming pera ni Trililing? Bakit ang daming pondo tumakbo pang mayor? Yun pala, dito pala nanggagaling yun. ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations, ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo, Galing. ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera Grabe, no? sa mga Ang lupit. nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot Ni Saldico. ng grupo ni Sunny Trillanes Sunny Trillanes. Saldico. Ang tanong dyan, saan kukuha ng pera si Trillanes dyan? Di ba? Diyan yung katakataka. Puta na, wala naman negosyo ata yan. Ang tagal ng naging senador niyan. Saan kumuha ng pera ng pangpondo dyan yun? At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Tindi. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang
orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. Tangina mo, adik! Tangina si Father Manyak. Kasama din. Tangina, ang dami mong sideline, Father, ah. Nung nakaraan, naguhukay ka ng patay. Ngayon, pati din pala dito. Ang galing mo. Ang galing mo, Father. Tangina. Lupit mo dito, Father. How much? Ha, Father, how much fucking money? Putang ina. Kasama pala si kaya naman pala todo effort ang gago. May kinikita pala. Ang galing. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva Kanino galing? ay sagot ni Saldico. Wait lang, na-mute ko. Ay, grabe naman pala ka. Sagot pala ni Saldico. Ikaw ba naman, puta na, bilyonaryo ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Puta na, paldo. Paldo. Paldo yan, Father. Kaya naman pala todo, puta kang hayop ka, kumikita ka pala dito. Lol. Putang ina, lumabas din ng baho niyong mga hayop kayo. Number 2, Sino pa? dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019. Or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na Hindi, bago no? po kami magbigay Hindi ng mga ng pasabog buong na kopya to. sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Yan. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Putang ina, no? Sasabihin na naman yan ni Remulla, mga 12 to 9 months. Mga 12 to 9 months, ma-actionan yan, no?
Alam na natin. Pangalawa, Nadawit si ay Bossing eh. magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan. At kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon, ay meron lang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon. Inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Grabe, no? So yan na nga, no? So grabe tong pasabog na to, pero ang malungkot to dito ay hindi ito ibinabalita sa ibang mainstream media. Ngayon pa lang, kakapanood ko pa lang 1 hour ago na ibalita na ito. Buti, binalita na ng bilyonaryo. Kaso nga lang, medyo mali-mali pa yung pagbabalita. Samantalang, tangin na, grabe to. Putangin na. Ang dami na ha. Nung nakaraan kasi sabi nila binayaran daw si Orly Gutesa. O ngayon, ito, binayaran na naman. Tangin na, kapag witness nyo, totoo. Pag witness namin, pag witness laban sa inyo kay Martin Romualdez, Marcos Jr., peke, hindi totoo. Oo, baka nakanotaryo to. Ano nyo, i-check nyo. Baka hindi to nakanotaryo. Baka yun na naman ang sabihin ni Senator Ping Lacson, hindi nakanotaryo, ha? Oo. Tangina, no. Eto, dito tayo. Sa balita, sa pinsan ni Marcos Jr. O, panoorin. Live to, mga idol. Sino ba to? Si Makagago, tsaka siya. Diyan na po yung... Ah, si Makagago at si Norman Musgusin. Aray ko, boy. Grabe to, dyan din yung miss ni Makagago. Sorry, hindi ko na ako agad kasi kakapanood ko lang eh. Recognize Ayan na. the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Puta na ganyan pala kay Tim si Norman. Pero in fairness, bagay sa kanya yung kulay orange, ha? Ah, oo, ito yung pinsan ni, nagpapakilalang Marcos. Oo. Oo. Utang ina, be. Manorin natin. Marami po salamat. Tayo, wag tayo dyan. Dito tayo sa ano. Sa mga tao po. Ayan, nagsalita. Pero may
meron siyang sense ha, may sense yung sinabi niya dun ha. Unjust vexation lang, pinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Senator Manny, yung May bawi siya doon, pwede yun. Pero deserve niya naman kasi kaya lang syempre, ano rin yun, may bawi. Mamaya ka na magsalita. Sino ba itong naka-live na? Kumbaga tama yun. Sir, another question from Ms. Karen de Guzman. Magsalita. Go, Norman! Go, Marcos! Mga Marcos talaga, may mga sapak sa utak eh, no? Marcos ba talaga to? Shoo! Sabi sa kanya, shoo! Baka naman, sige, para just to be fair po, ano po bang gusto nyo? Oh, just to be fair. Ayan, Tama, ayan. tama. Sige, gusto ko kayo na, sir. Ayan. Lahat po ng pinagkitan nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. Aba! At nakwit ho ko dyan. Aba! Pero yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. Gago mukha kang burat sa t-shirt mo. Norman, mukha kang burat sa t-shirt mo. Parang ang titi na nilagyan ng condom na kulay orange. Sorry guys. Hindi, ano kasi to, masama itong tao na to, putang inang to. So, ang fixation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkakaroon. Yak yan! Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa May punto naman siya doon. Pero, wala putang ina kasi, kupal ka eh. Kaya deserve mo yan, kupal ka kasi. Okay, yak to. Sasabihin ko sa... Yung sabi mo ka umiyak. Okay, yak. Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Tignan niyo ha. Patapang pa siya ito pala yung pinsan ni Marcos Jr. Pinsan ba talaga to? Oo, baka ginagaano lang. Pero may hawig eh. No, yung buhok, di ba? Hawig eh. Oh, eto yung parang sinasabing trilyonaryo siya, ganun. No, siya yun, yung trilyonaryo siya, ganun. Kunwari, hindi kilala no? Hindi. Ito si Norman Mangusin, marami pong naloko ng mga OFW nito. Nung kasagsagan lalo nung pandemic. Ginamit niya yung pandemic era. Pandemic era or pandemic time para makapanghingi or makapang-scam ng mga hero abroad OFW sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So ngayon, binawian siya. At ngayon, ipinagyayabang niya. Ang masaklap dito, may mga napapanood ako ng mga video dito na pati yung mga batang inosente, dinadamay niya, no? Pati yung babae, dinadamay niya, pinagmumura niya, pati nanay ni alam niyo nangyari na sa akin to Kasi dito sa pagbablog, okay lang, sabi ko nga, okay lang ako na balahurain nyo. Okay lang na banatan nyo ako. Walang problema public ako vlogger ako So, kasama sa parte namin yan sa pagiging vlogger. Pero yung inadamay pamilya mo, kapatid mo, magulang mo, asawa mo, 'di ba? Naranasan ko yan sa mga dating kasamaan ko ng mga Romualdez Marcos vlogger na ngayon. Oo. Naranasan ko yan. At lahat naman ng mga pinaggagawa nila, naka-record po yun. Naka-record, isang tabi, lahat ng mga conversation, lahat ng mga sinabi nila through live. Lahat yun, yung kesyo, pati daw yung magumama ko, scammer. Kaya may mga ganon, pa mga kapatid ko, ganito ganyan. So lahat yun, pero soon, puputok yan. Nag-aantay lang ako ng tamang tiyempo. Ngayon kasi, alam ko, hindi papakinggan yan antay natin maging, basta, magsasampa din ako ng kaso sa mga yan. Nag-aantay lang ako ng tamang tiyempo. Oo. So, nangyari na rin to sa akin na ginaganyan. So, pangit kasi yung gano'n, no? Ang masaklap pa rito kay Norman Mangusin, pati yung mga special child na hindi, mga angel yun Mga anghel yun. Tapos babalahurain mo ng gano'n. Hindi ka tao nun.
Hindi ka tao, wala kang puso. 'Di ba? So ngayon, eto nga, nakulong na. Sa sobrang kaya, sa totosin ang nagpahamak kay Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, siya sa sarili niya. Kung ano kasi pinagagawa nito pag naka-live. So, palikan sa bunganga. Yung puro tapang lang. Tapang social media lang. Pero sa personal, wala, nga. At speaking of vlogger, eto na nga, etong kasamahan nating si Sir Jack Argota ay, basahin natin reklamong cyber libel at unjust, publication. Hinain ng NBI CCD laban kay, nakalagay na ho dyan, Jack Argota, or kay sa vlogger na si Jack Argota. So ito, papanoorin natin. Siya po yung bagong direktor ng NBI. Hindi, mas okay na rin sa akin yun. Kasi para maandun. Oo, kasi dadami pa yung pipirmahan ko eh. Pero mag-consultation tayo. Yes po. Okay. Sa tatlo lang lagi. Sa ngayon po pwede sa Okay, kaya pala pinalitan. Oo, kaya pala pinalitan ka yung NBI director. Ito po yung NBI no? Ang galing, no? Kaya pala pinalitan. Oo, para idiin talaga si Sir Jack, NBI Director Magno. Tama ba? Magno tinanggal. So, ito kasing asan yun? Nawala yung balita. Ba't nawala yung balita agad doon? Attorney Melvin Matibag, opisyal nang umupo bilang bagong NBI Director one day ago. So, si NBI Director Magno ay tinanggal kapalit ni Attorney Melvin Matibag. So yun nga talaga ang dahilan din talaga siguro. Grabe, no? Talagang tutuluyan nila si Sir Jack. Oo. Siguro talagang may kita naman ni Magno siguro na talagang wala namang nilabag na kaso si Sir Jack or batas. Kaya inayaan niya lang, pinagpaliwanag niya lang. No, ngayon mukhang tutuluyan talaga si Sir Jack. Pero matatapos din yan lahat, Sir Jack. Huwag ka mag-alala. Konting-konti na lang to. Sa lahat ng nangyayari ngayon, lalo ngayon na naglabasan na tong mga ex-marine na to, konting-konti na lang to, mga kababayan, mga banateros, mga kabiyaya. Makukuha na natin talaga ang hustisya sa lahat ng mga pinagagawa nilang krimen sa bansang Pilipinas. Konting-konti na lang to. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po niya sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.